ikaw lang ang Catherine. Ma'am Beatrice. Malantik! Malantik ka! Malantik ka! Ikaw! Ano nasasaktan? Hindi ba yan sapat sa lahat ng ginawa mo sa akin? Anong tama na? Ikaw, tama na! Tama na ang pagkampi mo sa malantik ito! Ano? Anong aray ko? Anong aray ko? Anong aray ko? Malantik ka! Ano nangyayari dito? Anong ginawa mo sa anak ko? Beatrice! Ano? Ano ka nito? Beatrice! Catherine? Umalis siya. Kasama niya si Joseph. May pinuntahan lang sila sandali, pero babalik din sila kagad. Ganun ho ba? Teka, baka nagugutom ka na. Ha? Papasukan kita dito ng pagkain. Sandali, ha? Salamat po, ah. Alam ko po, nahihirapan na kayo sa sitwasyon. Pero kahit kailan, wala po akong narinig na dahil sa inyo. Hindi ko po alam kung paano makakabawi sa inyo. Charles, mahal ka ng anak ko. Sapat na sa akin na makita siyang maligaya sa piling mo. Joseph. Catherine. Anong ginagawa niyo dito? Si Charles. Kanina ko pa nga tinatanong ang malanting yan eh. Ayaw magsalita. Ano? Si Charles. Hindi po namin siya kasama. Tita, kaya po, Tito, kaya nagpunta dito si Catherine kasi may gusto niyang sabihin sa inyo. Ano yun? Tungkol ba kay Charles? Bakit? Anong nangyari sa anak ko? May nililihim po sa inyo si Charles. Pati nga ho yung pagpunta ko rito, hindi niya alam. Pero alam kong kailangan niyong malaman. May brain cancer si Charles. May taning na ang buhay niya. Hi, Dad! Alis na po ba kayo? Oo. Punta ako opisina. Bakit? May kailangan ka? Wala naman po. Gusto ko lang sana kayong ayaing lumabas. Kasi matagal na rin po yung huli nating namasyal, di ba? Oo nga, no? Well, sorry talaga. I've been busy this past few days. Let's see what I can do. Okay, tapusin ko lang tong week na to. Lahat ng problema sa opisina. And then, next week, I'm all yours. Is that okay? Sige po. Okay. Mark, may lakad ka ba? Well, gusto ko sana sumama sa'yo sa opisina eh. Kasi natatandaan ko nung bata pa ako, sabi mo sa akin, kailangan malaman ko yung pasikot-sikot sa negosyo natin. Sino ba naman ang magmamana nun kundi ako, di ba? So, naisip ko na pag-aralan ng family business natin. Balita ko, alis na raw si Jessica. True ba yun? Oo, titira siya sa Canada. Ay, sa wakas. Sumuko rin siya sa pagkarir sa'yo. Lecheng babae yan eh. Hindi. Eh, totoo naman eh. Kundi siya o yung
umiksena, di sin sana tuloy pa rin ang tambalan ng Clarissa Jepoy Love Team. Masaya sana mga fans, di ba? Eh, nagsisi naman yung tao sa ginawa niya eh. Alam mo, Jepoy, minsan nakakairita ka na. Ang bait mo kasi eh. Si Jessica na nga tong sumira sa relasyon nyo, napatawad mo kagad. Alam mo, kung nakilala ka ng Santo Papa, gagawin kang saint noon. Sobra ka sa pagkabusilak. Hindi naman siya ganun, pero wala nang nangyari ko. Isisisi ko sa iba yung masama nangyari sa buhay ko eh. Pero sa tingin mo, Jepoy, dumating kayang panahon na matauhan si Clarissa tapos makipagbalikan siya sa'yo. Malabo na siguro nangyari yun. Eh, marami na nagbago eh. Iba na kami ng mundo eh. Pero mahal pa rin siya. Eh, yun ang isang bagay na hindi magbabago. That's good. Finally, nagkaroon ka ng interest sa negosyo natin. Anyway, so, are you gonna ride with me or you're going to bring your own car? I'll bring my car. Bring your car? Yes. Okay. Sige tayo sa opisina. Alright, ah. Ay, no. Another point for Mark and none for Clarissa. Alam mo, Clarissa, kung basketball ito, tambak ka na. And I doubt kung makakahabol ka pa. Hirap. Charles, Ate, saan ka napunta? Kanina pa natin nahanap ah. Bakit unis ka hindi nagpapaalam sa akin? tulog ka kasi kanina kaya hindi ako nakapagpaalam sa'yo. Kasi, basta, huwag mo na ulitin yun ha. Hindi na. Charles, meron akong kinailangang gawin na alam kong ikasasama ng loob mo. Ano yung ibig sabihin? Charles? Ma'am? Charles, Dad? Kati, bakit? Akala ko ba nagkasundo na tayo? Bakit mo inilihim sa amin? Mga magulang mo kami. Siguro, gusto ko lang mamatay ng tahimik. No, my son. Not going to cry. No, you're not going to cry. Ngayon mismo, tataling ka namin sa Maynila. Pagkakamot ka namin. Ayoko. Wala naman silang magagawa eh. Charles, padating ng ambulansya. Eh di pabalikin nyo. Charles, magulang mo kami. Makinig ka sa amin. Don't give up. I am not giving up, Dad. Nagpakatotoo lang ako. Mamamatay na ako. Whether we like it or not. I'm sorry. Pero hindi ako alis dito. Charles! Charles! Pabayaan mo muna siya. Catherine, kausapin mo si Charles. Alam kong sa'yo lang siya makikinig. Charles, Bakit mo nagawa to?
Bakit sinabi mo sa kanila? Akala ko ba magkasama tayo hanggat sa huling hininga ko? Catherine, bakit? Dahil Bakit? mga magulang mo sila. At katulad ko, mahal ka din nila. May karapatan silang malaman kung ano yan nangyayari sa'yo. Eh yun nga ang dahilan kung bakit ayaw ko sabihin sa kanila may sakit ako eh. Catherine, pipilitin nila ako pumunta sa iba't ibang doktor. Na alam ko na may isa lang sasabihin. Wala na akong pag-asa. Tama yung mga magulang mo, Charles. Wala namang mawawala sa'yo kung magpatingin ka, di ba? Malay mo naman magkaroon pa ng lunas yung sakit mo. Charles, gabi-gabi, ipinagdarasal ko na sana magkaroon ng milagro. Sana pag-iisip mo, hindi na sumasakit yung ulo mo. Sana magkaroon pa ng lunas ang sakit mo. Charles, please, kung mahal mo. Kung mahal mo ako, magpatingin ka. Parang awa mo na, Charles. Clarissa, bakit ba kanina pa mainit ang ulo mo? Paano kasing Mark na yan eh? Kinakalaban ako, hype na yun. Tigilan mo na kasi ito eh. Anong tigilan? Hindi ko titigilan to, no? Nakaabot na lang ako dito. Gagawin ko lahat para hindi makaalis dito. Kala ng Mark na yun kung sino siya? Talo ako at tingnan lang natin kung sino matatalo pagkatapos ng laban na to. Kasi simula pa lang ako. I'll be frank to you, Mr. Emil Madrigal. Base ito sa kanyang pinaka-latest result na CT scan, masyado nang malaki ang kanyang malignant tumor. There's nothing else we can do but to wait. I'm sorry. No, my son is not going to die. My son is not going to die. Si Charles, makapalating ka. Ayoko sumatay, Tony. Hindi mo ba naiintindihan? Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Ano sabi ng doktor? So, tama ako. Yes na case ng cancer ko. Well, your father and I have decided na humingi ng second opinion sa isang magaling na brain surgeon na kilala ko. Pero ma, wala pa rin patutunguhan yun. Of course not. My son, gagaling ka. I'm dying, ma. Nararamdaman ko yun. Charles! Ano gusto mo mangyari, Charles? I just want to be with Catherine. Sana, ganito na lang tayo palagi kasaya, no? Ito lang naman ang hiling ko sa Diyos, eh. Ako rin, baby. Nakakalain na magiging ganito ako kasaya. Dahil din sa'yo. Charles, ikaw ang nagpapasaya sa akin. Uy, tuloy na to, ha? Wala nang iwanan, ha? Promise?
Promise. Nag-aalala na ako sa iyo yan. Kung araw ka nang hindi kumakain, baka kung anong mangyari sa iyo. Okay lang ako, Nay. Naisip ko lang si Charles. Nangako ako sa kanyang sasama. Pero hindi nila ako pinasama. Hanggang sa kahuli-hulihang sandali. Nag-iiwalay pa rin nila kami. Ang amo-amo naman niya. Patingin. Ang ganda niya. Lalo na tong mata niya. Alam mo, ganitong-ganito ang mata ng anak kong si Maylin. Oh, malungkot ka na naman. Di ba sabi ko sa'yo, ayaw kong nakikita ka malungkot? Charles? Charles? Ganda niya, no? Maganda siya. Sino siya? Siya yung babaeng gusto ko mapangasawa. Si Catherine. Charles! Akala ko matatagalan ka pa sa Maynila. Akala ko rin sasamahan mo ko. Pasensya ka na. Hindi ako nakasama dahil Hindi pinasama ni Mami. Si Mami talaga. okay lang yun. Kamusta ka na? Anong sinabi ng doktor? Tulad ng dati. I'm sorry, Catherine. Pero walang milagro nangyari. Mamamatay na ako. Palapit na ng palapit ang oras. Huwag na nating isipin yun. Mahalaga, dito ka na ngayon sa piling ko. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Habang pinalalabi pa akong oras dito, gusto ko sanang matupad ang isa sa mga pangarap natin. Ang makasal tayo. Catherine, will you marry me?